Sir, magandang umaga. Welcome po sa programa. Si Bombo MJ po ito. Magandang umaga, MJ, at sa ating mga regular na taga-subaybay dito sa Bombo Radio, sa Legazpi, sa buong Albay at sa buong Bicol. Magandang umaga po. At sa mga nakikinig nating mga kababayang Chinoy, Happy Chinese New Year po sa inyong lahat. Opo, Kong Hei Fat Choy. Anyway, thank you so much po sir sa oras. Kasi sa ngayon, sumalang na po sa plenaryo ng Senado yung panukalang 100 pesos na dagdag sa daily minimum wage ng mga nagtatrabaho sa mga pribadong sektor. So sa inyo pong lado, sa Partido Manggagawa, ano po ang inyong reaction regarding po dito? Like, yun nga, yung atin din ang mga panawagan sa ating mga labor sector, na talagang taasan din yung kita ng ating pong mga kababayang workers. Una, MJ, welcome sa amin itong plenary report tungkol doon sa pending. Pending po ito, medyo matagal-tagal na itong nandyan sa Senado. Pending report tungkol doon sa 100 pesos legislated wage hike. Kung matatandaan kasi natin, mayroong mga inilabas nitong nakaraang itong nakaraang 2023, na mga wage orders sa regional wage boards, pero mga maliliit ito hindi nga nangangalahati halos doon sa demand ng mga manggagawa na wage recovery na sa aming computation noon ay hindi dapat bumaba sa 80 pesos. Kaya itong 100 ay malapit na doon. Actually, itong original na proposal na ito, MJ, 150 ito doon sa original na bill ni Senate President Mig Subiri mismo. Kaya lang binawasan na nila dahil nga dito raw sa Metro Manila ay meron ng pagtaas na nangyari nung nakaraang taon na 40 pesos. Anyway, dapat hindi regardless dapat 'yun kung may inisyu na wage order yung pero hayaan na muna natin sila kasi bumabagay naman itong posisyon na ito ng Senado ngayon yung pagde-deliberate nitong wage hike proposals na ito dahil kung matatandaan nyo, MJ, ang opposition namin sa charter change, itong nagaganap na charter change na ito ay, ang sabi namin, ay chicha, hindi chacha. Ibig sabihin, mas kailangan, at ito ay suportado ng mga surveys, mas kailangan ng mga manggagawa ang mga ganitong bagay. Dagdag na sweldo, pagpapababa sa presyo, di ba, labanan ng inflation, dagdag na trabaho, yun nakalagay sa mga surveys na most urgent concerns ng mga Pilipino. Unfortunately, ang pinagkakaabalahan ngayon diyan sa dito sa ating bansa ngayon ay charter change. Kaya nga ang tawag namin ay chicha, hindi chacha. Yan ang aming panawagan. At itong wage hike measure na ito ay isa lamang doon sa mga pakete ng aming kahilingan para sabihin sa ating mga mababatas na ito dapat ang inyong inaatupag. Hindi yung People's Initiative. Hindi yung charter change kasi wala naman sa konstitusyon ng ating problema Ang problema ng mamamayang Pilipino na mga manggagawa ay kung anong ilalaman sa ating mga tiyan. Yun yung kaya welcome sa amin to at sana nga bukod sa Senado ay ito rin yung harapin ng Kamara. Hindi yung sa dami ng dapat nilang gawin, nagsa-sideline pa sila sa People's Initiative. Diba? Nang walang kakwenta-kwentang bagay para sa mamamayang Pilipino. Pero itong yung petition na 100 pesos sa wage hike, ano yan, sir? Nationwide po ba yan? Linawin ko lang kung may knowledge kita. Oo. OMJ. Ito yung, kaya ito legislated across the board. It should be uniformly applied. Ito ay ipapatupad sa lahat ng manggagawa sa buong bansa regardless ng kanilang status. Either sila ay daily wage, sila ay monthly wage, sa pribadong sektor lang po ito. Applicable lang po ito sa pribadong sektor kasi may hiwalay na sistema ng pagpapasweldo sa pampublikong sektor. Ang alam ko sa public sector, ang demand ng mga manggagawa natin, mga empleyado sa public sector ay 33 pesos per month. Entry level po yan. Yung pagpasok pa lang ng mga empleyado sa gobyerno, bagong pasok ka, at least meron kang 33 pesos per month. Kasi yun yung nagre-represent kung tinatawag na cost of living sa kasalukuyan. So, malayo pa ito doon sa ganyan. Ibang panukalang batas itong para sa public sector. Itong para sa private sector na ito ay para sa lahat, buong bansa. Sa House of Representatives, may counterpart na measure na naka-file din itong 150 at
pinakamataas, meron pang nakafile na 750 pesos na wage hike sa Kamara de Representantes. Pero hindi po umuusad yun eh. Busy-busy sila sa PI, sa People's Initiative. Yun ang problema. Kaya dapat iniisip nga namin, kasi pabalik-balik kami sa Senate na tinutulak itong 150 pesos dati, ay baka kailangan sa Kongreso naman kami pumunta para mapuno naman yung mga basket nila ng aming mga kahilingan at yun ang atupagin nila sa halip na itong tsa-tsa. Pero sa tingin po natin na sa batas po talaga itong Senate Bill 2534 o yung an act providing for a 100 peso daily minimum wage increase for employees and workers in the private sector. So far wala kaming alam ngayon, MJ, na opposition dun sa plenaryo nung na-report out siya. So pangalawang reading, pangatlong reading, kung walang opposition dito at hindi na nila pagbobotohan at maaprubahan ito, so pasado na ito sa Senado. Ang mas problema natin ngayon ay hindi umuusad yung sa Kamara. Alam mo naman, bicameral yung system natin. Hindi umuusad yung sa Kamara, kaya dapat yun ang ihabol. Kaya nga ang sabi nga namin, sa halip na ang inaatupag nitong mga congressman natin ay kung ano-anong bagay, People's Initiative para dito sa charter change, yung mga ganitong panukalang batas at kanilang dapat tutukan, madaliin, at nang sa ganun, kapag mayroon ng counterpart measure sila na kapareho nitong sa Senado, ay madali na silang magkasundo. No? Ano ba yung nararapat na o tamang halaga para ibigay sa mga manggagawa? Ang kanilang iniisip ngayon, paano magbubutuhan ng Senado at ang Kongreso sa charter change. Voting as one ba o voting separately? Hindi yan ang kailangan ng mga manggagawa ngayon. Ang kailangan ng mga manggagawa ngayon ay 100 pesos ba, 150 pesos ba, 750 pesos ba, 33,000 pesos ba? Yun ang kailangan na pinagdidibatihan at kailangang maaprubahan sa lalong madaling panahon. Oo. Anong mga area po kaya dito, sir? Kasi I think doon nga nababanggit ng ating ilang mga senador na sa parte ng Mindanao, ang minimum doon nasa 300 pesos per day. Dito din sa amin, 395, no? Kasi last time nagkaroon din ng pagtaas ng sahod sa private sector, so nasa 395 pesos na kami. Sa ngayon, anong pinakamababa po na minimum wage ng mga nasa private sector po natin? Tama yun, MJ, sa BARM, sa Mindanao ang may pinakamababang sweldo sa buong bansa na kakatuwa nga na parang isang very unfortunate situation yung sa kanila dahil sa bukod sa silang may pinakamababang sweldo, doon din naman isa pinakamahal ang mga presyo. Yung ating inflation sa buong bansa ay pinakamataas sa mga malalayong lugar, sa mga isla, At imagine natin kung 300 pesos doon, 'di ba? Ang cost of living ngayon, sabi mismo ng NEDA, ang kailangan ng mga manggagawa para mabuhay ng maayos, 42 ng isang pamilya, 42 pesos per month ng isang pamilya. And 300 pesos, magkano lang yun? Wala pa, 10,000 lang yun. Diba? 10,000 lang sa isang buwan. Ngayon, mataas ng konti dito sa Bicol, pero tingnan rin naman natin yung nandyan sa Bicol. Kung 350 yan, magkano nadagdag ngayon dyan? May table naman ito kung may nadagdag man yan, wala pang 400 pesos. Kung umabot man kayo sa 400 pesos, wala pa rin yun. Ano pa rin yun? Pag kinumpute yan sa isang buwan, sapat-sapat lang yan para nandun lahat ng manggagawa sa Mindanao o sa Bicol, kung papasweldohin ng minimum wage, ay hindi pa makakatawid doon sa poverty line natin. Yung ating national poverty incidence, poverty line natin, as of 2021, hindi pa ito updated ngayon, as of 2021, ay 12,000 pesos. 12,000 pesos. So, ganun lang. So, hindi ka makakatawid. Kaya nga, mayorya ng ating mga manggagawa dyan sa ibang rehiyon ay nasa ilalim ng poverty line. So, yun dapat ang hinatupag ng ating mga mambabatas. So, depende pa rin po itong wage hike na ito sa ating mga pangangailangan ng mga manggagawang mga Pilipino sa pribadong sektor. So, sa tingin natin, kulang pa rin naman itong 100 pesos wage hike para masolusyonan ito pong poverty and ito pong mataas na bilihin sa ating pong mga merkado. Ay oo, MJ, kahit na ibigay itong 100 pesos,
Ano ito, hindi naman ito pampaganda ng buhay eh. Hindi ito pampaangat ng buhay ng mga manggagawa. Actually, kahit ibigay itong 100 pesos o more than 100 pesos, sapat lang ito para i-recover, para lang bawiin yung nawalang halaga. So in effect, hindi pa tayo nag-uusap ng actual na wage hike na pampaganda ng buhay ng mga manggagawa o pamparangyan ng buhay ng mga manggagawa. Kasi dati nang hawak ito ng mga manggagawa eh, itong halagang ito na nawala dahil sa inflation. Diba? So, ibigay yan, na-recover mo lang. Kung nawalan ka ng 100 during 2022, 2023, kung nawalan ka ng 100 pesos at binigyan ka ng 100 pesos ngayon, ibinalik lang yung nawala. Ganun lang ang mangyayari. Hindi pa ito nadadagdag doon sa capacity mo, no, sa capacity mo na magbumili pa ng ibang mga bagay. Kundi kung nakakabili ka ng isang basket noon ng pagkain, no, at binigyan ka ng 100 ngayon, nawala yung isang basket ng pagkain mo noon at binigyan ka ng 100 ngayon, mabibili mo lang ulit ngayon isang basket ng pagkain na yon. Ganun lang ang mangyayari. So, actually, hindi pa nga ito wage hike kung tatawagin natin, kundi wage recovery lang. Binabawi lang natin yung dati na nating hawak. Dati. Oo. I see. So, kumaga, parang it's a band-aid solution din po, no? Na hindi pang long-term solution ng ating gobyerno na dapat anong gawin nila para masolusyonan yung pagbaba nito pong mga presyo ng ating mga bilihin para kayanin talaga yung pagbili nitong ating mga nasa workers from the private sector. Tama MJ, dito sa mga Tagalog ang tawag diyan ay panawid, papantawid gutom, no? Mm. Ibig sabihin kahit na ganyan, welcome pa rin 'yan. At least 'yan ay relief, no? At least mabawi mo yung nawala sa iyo at ma-enjoy mo yung resulta ng pagkakabawi na 'yon. Sa halip naman na ang nararanasan ng mga manggagawa natin ngayon ay pawala, no? Erosion, further erosion ng kanilang mga sweldo. Ngayon, kung ito ay mangyayari madalas at dahil ito'y legislated, kakaiba ito MJ doon sa binibigay ng Regional Wage Board na sa bawat rehiyon ay iba-iba. Dahil legislated ito across the board, i-apply nationwide, kung mapapasa itong panukalang ito, ibig sabihin sabay-sabay na makaka-recover yung ating mga manggagawa ng 100 pesos or more than 100 pesos. Sana nga, more than 100 pesos. Parang sabay-sabay silang aangat. Hindi katulad sa wage board, di ba? May 10 piso dito sa rehiyon na ito, may 20 pesos dito sa rehiyon na ito, sa NCR na 40 pesos lang ang increase ng nakaraang taon. So, mayroong i-rectify, mayroong i-correct itong legislated wage hike doon sa masamang sistema ng regional wage boards natin na bawat rehiyon, bawat probinsya, iba-iba ang wage rate. Na hindi naman magkakaiba ang antas ng pamumuhay ng ating mga manggagawa nationwide. Pero bakit iba-iba ang kanilang pasweldo? So sa Partido Manggagawa, may mga pagkalampag pa po ba tayo sa ating gobyerno para ipanawagan na maipustro na talaga ito pong propose ng mga senators na wage hike sa ating mga private sector? Yes, MJ. Actually, ang kampanya namin ngayon ay tungkol dito sa Chacha, sa charter chains. Pero kakaiba sa ibang mga tao ng opposition sa Chacha ay walang kinalaman sa ganitong klaseng mga agenda. Kami ay inilulugar na namin yung aming pagtutol sa charter chains dito sa pagtutulak ng ganitong mga kahilingan. Kaya nga chicha, hindi chacha yung aming panawagan. Ibig sabihin, tinututulan namin yung charter change dahil ang mas gusto namin, ito ang unahin, ito ang atupagin, ito ang isabatas, hindi ang pag-aamyenda o revisyon ng ating konstitusyon. Huwag nating sisisihin yung konstitusyon sa maraming problema ng kahirapan sa ating bansa. No, ang kahirapan sa ating bansa ay dahil mababa ang ating sweldo. Ang kahirapan sa ating bansa kasi endo ang ating mga manggagawa, karamihan. No, ang problema sa ating bansa ay kulang sa trabaho. So, yan ang dapat inaatupag ng ating mga mambabatas o kahit ng palasyo. Hindi itong paulit-ulit na proposal para sa charter change na wala namang ultimong layunin ito kundi poder, kapangyarihan. Manatili sa poder o proteksyonan yung kanilang mga poder.
sa pamamagitan ng charter chains. Alright, well, thank you so much po, Sir Wilson, sa mga informations po. Diyos Mabalos, maraming salamat po, sir. Maraming salamat din, MJ. Diyos mabalos po sa ating mga kababayan dyan. Mabuhay po ang inyong programa. Thank you so much.